Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, at mga giliw po nating mga masugid na sinusundan ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing Friday. Muli po isang magandang araw sa inyo pong lahat. Nung nakaraang Friday po ay pinagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol po dun sa kasaysayan at mga lingwahe at mga talata na ito po ay nagpapatunay na ang ating pong sinusundang aral ay nagmula po sa aral ng mga apostol na sadya pong kinalimutan at ibinaon sa limot. At yan po ang pilit nating ibinabalik sa ating pagtuturo tuwing Friday. Kaya po mga kapatid ay muli po nating ipagpapatuloy, susog din po dun sa ating mga nakakaraang pag-aaral. At nais po nating talakayin ang paksang The Fallacy of the Majority. Lagi po nating napapansin at lagi nating pinaniniwalaan na kung ano yung nakararami ay siya yung tama. Ngunit po sa ngayong gabi sa ating pag-aaral ay sisilipin po natin sa mga talata at sa mga kwento sa banal na kasulatan na hindi po lagi na yung nakararami ay tama. So, thank you for watching Brother Mark Harrison. And sa inyo pong lahat na nanonood ngayon dyan, thank you sa inyong panahon. And thank you for watching sa aming pong mabait na kapitbahay dyan sa Bicol, kay Tel Villena. At sa marami pa hong nagpapatuloy na sumusubaybay sa ating pag-aaral. So, ano po natin, natutunan natin that when we talk about the majority, when we say the majority wins, or we believe that majority is laging nananaig at nagtatagumpay. Unfortunately, hindi po laging tama yung majority. So, yan po ang ating tatalakayin. Salamat din po sa kay Pastor Reden sa Opla na nanonood ngayon dyan po sa Nueva Ecija. Magandang gabi, Pastor. Nung mga nakaraang Friday ay may nagtanong sa atin, ano po ang kahulugan nung talata doon sa Pahayag 20 o 14 kabanatang 14 talatang 11 at doon sa Revelation o Daniel chapter 12 verse 2. Pinangako ko po na kapag maraming hihiling na ito po ipaliwanag ko, ay paglalaanan po natin ng isang panahon ng pag-aaral. Ngunit hindi na po natin, wala na pong sumunod at sumubaybay, kaya po minabuti natin na sagutin na lamang po doon sa tanong nung nakaraang Friday. So kung interesado po kayo kung anong ibig sabihin ng talatang yon, ay atin pong isinulat ang ating sagot doon po sa ating previous video o sa ating pag-aaral. So ngayon po ay meron po tayong interesting na pag-uusapan hango po doon sa katagang mula, siguro Latin ito na ang pagkakasabi po ay argumentum ad populum. Hindi po natin alam kung ano ang tamang pronunciation dito, but in English version it should be translated as the appeal to the crowd. Normally po kung ano yung nakararami ay yun po ang may malakas na hatak para sa atin. Kaya po minsan napapaniwala tayo na kapag mas marami ang naniniwala, ay malamang sa malamang na ito po ay tama.
Ngunit hindi po laging ganoon. So sa ating pag-aaral, ang una pong bagay na nais natin liwanagin is the historical reality o matatawag po nating ang ninakaw ng mayorya. Kung mapapansin niyo po, lagi natin pinag-uusapan ang mayoryang pinaniniwalaan na ang tao kapag siya ay namatay, siya ay hindi tumanggap kay Kristo o makasalanan, pagkarating siya ay napupunta sa impyerno at doon na po siya ibubulid ng walang katapusan o sa English po ay Eternal Conscious Torment o ECT. Kaya kapag sinasabi ko po yung ECT sa ating pag-aaral ay ang kahulugan po natin na ibig sabihin niyan ay sa wikang Ingles ay Eternal Conscious Torment. So ano po ang implikasyon nito? Kung mapapansin po natin magmula po ng 300 AD hanggang sa kasalukuyan, ang mayorya pong paniniwala ay ito. Ito ang paniniwala kung magbabanggit tayo ng mga reliyon, ito po ang paniniwala ng Roman Catholic, sa Pilipinas yung Iglesia ni Cristo, Protestante, at marami pa. At halos ang majority po naniniwala na kapag ang tao ay namatay at hindi siya nakakilala kay Kristo, siya ay pagkaraking mapupunta na sa impyerno. At siya po ay magdurusa daw ng walang hanggan. So, kaya ko po nasabi na ito po yung mayoryang paniniwala. Ano po? Majority na ito ang pinaniniwalaan. Ngunit, hindi po sinasabi ng iyong lingkod na ako ang tama o maaring ang aking pinangangaral ang tama. Ngunit nais ko pong magbigay sa inyo ng palaisipan o maaaring makapagbukas bukas sa inyong isipan na tingnan po ang nakalimutang aral. In fact, sa mga magpapatunay po doon sa mga previous na pag-aaral ay sinikap ko pong patunayan na ito yung aral ng unang siglo hanggang ika-5 siglo at aral po ng mga apostol. Ang problema po ay ito ay nakalimutan. So, to the ECT advocates, they claim that they are the majority, but they ignored how they became the majority. It was not through the superior scriptural basis or exegesis. It was through the imperial force o ipinilit. In the early majority po in about 100 to 400 AD, as documented by Dr. Edward Beecher. Siya po ang author na natisod natin dyan po sa Google. Si Edward Beecher, a 19th century scholar, in the doctrine of scriptural retribution, he said that there were 6 major theological schools in the early church. 4 of them taught the so-called universal restoration. 4 po sa 6 na pangunahing paaralang Biblia nung mga unang siglo hanggang ika-5 siglo ay naniniwala sa doktrina pong tinatawag na universal restoration. O kilala po nung panahon na yon sa apokatastasis. At meron pong isang nagturo doon sa 6, ang turo niya po ay conditional immortality. Ano po, may kondisyon kung siya ay mabubuhay pang walang hanggan o siya ay mawawala na lang. So, totally wala na siya. And the last, yung pang-6 po, and the only Latin school from North Africa and from Rome, they thought about this
eternal conscious torment, na siya na po ang naging majority. So, ang naging resulta po, the majority, which is the ECT, was created by deleting the opposition. Ano po yung opposition? Yung pangunahing apat na paaral ng Biblia na Griegong Bible colleges na nagtuturo ng tinatawag na universal restoration o universalism. And from 600 AD at hanggang sa kasalukuyan, kapag itinuturo po natin ang aral na ito, tayo po ay minority at pinasesilensyo or sa atin ay nilalayuan tayo. We are being excommunicated or executed. Tayo po ay parang isang salot o isang kulto na nagtuturo. So, sa mga previous na pag-aaral natin through history ay ito po ay napatunayan natin at nagugugel din natin po na nakalimutan na nga po itong aral na ito. So, ikalawa po, titingnan natin yung biblical precedent natin. The majority is often wrong. Kung Biblia po ang pag-uusapan, ang nakararami ay lagi pong siya ang mali. Paano po nangyari yon? Ito pong universal o itong eternal conscious torment na aral forgets that in the Bible, the majority is almost never the carrier of the truth. Sa Biblia po, hindi lagi yung nakararami ang may tanga ng katotohanan. Maalala po natin nung Noahian o sa panahon ni Noe, the majority, lahat ng mga tao nung panahon na yon ay hindi naniniwala kay Noe. And nabasa po natin sa banal na kasulatan na sila po ay nangapahamak at wawalo po lamang ng miyembro ng pamilya ni Noe ang nakaligtas. So sila po ay minority o iilan lamang against the world at that time. At sa tingin ng marami, medyo may sira ang ulo ni Noe at ng kanyang sambahayan sa pagtuturo na magkakaroon ng baha doon at gumagawa siya ng bangka o barko doon sa tukdok ng bundok. At syempre katawa-tawa siya. And he was in the minority, but fortunately, yung wawalo po sila ang tama batay sa ating nabasa sa banal na kasulatan. Nung panahon po ng Eksodo, nag-utos po ang patriarka o si Moises po ay nagsugo ng 12 sugo upang tiktikan ang lupa ng Canaan. And the majority of them, in fact 10 of them, ay nag-report na delikado, mahirap. Para lamang tayong langgam doon, tipaklong doon. And dadalawa lamang po ang nag-report na maganda doon. Nakakita ng positibong bagay. At yan po ay si Joshua at si Caleb. And it was proven that they were right. So yun po yung panahon na yun. Nung panahon ng mga propeta, the majority of the institutional church, the priests, the prophets, ay naniniwala po mga propeta ng Israel. At napatunayan po ng mga panahon ng propeta na tama si Elias against laksalaksang mga propeta ni Baal. At si Jeremias, sila yung mga natira. At nung unang pagdating ng Panginoong Jesucristo, majority of the people, in fact, religious leaders, the Sanhedrin, the Pharisees and the Sadducees, and all the people,
cried, "Crucify him." Isinisigaw nila, ipako si Kristo sa krus. Ilan lamang po ang nanindigan na nandun sa paanan ng Panginoon si Kristo, doon sa krus. And nakita po natin at tayo naniniwala ngayon na sila yung tama. So, sa ating pong lohika, ang katotohanan is determined by the standard of our King and His Word, not by a census of ordinary or majority of the people. Dito po sa ikatlong bahagi ay nais po nating dalhin ninyong pansin sa arrogance ng nakararami, sa pagyayabang ng nakararami na sila ang tama. Liliwanagin natin. Minsan nabanggit ng Panginoong si Kristo yun na ang daan patungo sa kapahamakan ay daan ng majority at ilan lamang ang pumipili ng ng masikip na daan mula mismo sa Panginoong Jesucristo. So titingnan natin ang pagmamalaki ng nakararami kung ito nga po ba ang tama sa banal na kasulatan. Ang nagtuturo po ng eternal conscious torment, sila po ay nag-argue na nangangatwiran na kung sila po ay mali, how could God let the church believe a lie for 1,500 years? Paano yun na pinayagan ng Diyos na sila ay na magpatuloy sa loob ng 1,500 taon? Paano nangyari yun? Well, masasabi po natin na may layunin kung bakit ganun. God allowed the dark ages, mga panahon na madilim, and the Roman sleep, o kilala po sa doctrine ng ECT. God allowed it to happen to test the endurance of the first fruits and to persevere the fear of the Lord during the time of global lawlessness. So, ang analogy po natin, for 1,000 years, the majority believe in salvation by works. Mga 1,000 taon, ang nakararaming ito ay naniniwala ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga gawa at maaring maligtas mula sa purgatorio. Ngunit si Martin Luther po isang araw, sumulat siya ng kanyang 95 thesis at pinatunayan niya na ang sumasampalataya ay mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith, sa kanyang thesis. So at the time, minority siya, but we believe na tama siya, na ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng mga gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng biyaya. So ngayon po, we currently in the time of restoration. Napapansin po natin ang mundo ay pabulok ng pabulok, pasira ng pasira. Palatandaan po para sa inyong lingkod na nalalapit na nga ang pagbabalik ng Panginoon. Ang layunin ng pagbabalik ng Panginoon ay upang isaayos ang lahat, ang nasirang mundo. Nasira dahil sa kasalanan, dahil sa pamamaraan, sa maling gobyerno ng tao. So, kapag nakikita natin na wala nang solusyon ng tao, I believe that's the time na ang Panginoong si Kristo ay muling magbabalik na. So, yan po ang ating pinaghahandaan. Thank you for watching Dina Danny and Brother Jet Llaneta. So, and Brother Paul Cardenas. Thank you for watching. So, yun po. Pasensya na po sa hindi natin nababati na iba. So,
dito po ay titingnan natin yung mga natitira pa na naniniwala sa dalisay na salita ng Panginoon versus sa mga reliyon sa mga oras na ito. Patuloy po nating layunin sa ating pag-aaral ay upang maipakita that the body of Christ is open, the little flock. Nakikita po natin sa Biblia, tinawag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kawan na munting kawan. Pakinggan niyo po at babasahin ko dito sa Lucas, kabanatang 12 at ang talata po ay 32. Sabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong matakot, munting kawan. Ang tawag ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod ay munting kawan, little flock. Hindi sila majority, ngunit sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot. Mga kaibigan nating nanunod na pastor at mga kaibigang ginagamit ng Diyos sa kanyang paglilingkod sa ubasan niya. Ang tingin natin tayo ay minority. Ano po? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Munting kawan. So, dito makikita natin na minority lang sila. Tayo. Ngunit sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat nakalulugod na mainam ang sa inyong Ama, ang sa inyo'y ibibigay o ibigay ang kaharian. Nakita po ba natin ito? So sa mga susunod na pag-aaral natin ay liliwanagin natin sino yung pinangakuan ng kaharian. And sa ating pagpapatuloy, sa bahagi ng ating pag-aaral nito ay liliwanagin natin kung paanong meron na ngayong tinatawag na bahagi na magkaiba ang Israel at ang Iglesia. At meron pang theologians na nagturo na bukod pa yung the bride, which is Israel, and the church, which is his body. So we are so confused with so many theologians who are teaching we call different gospel from what Paul is teaching. And they were using the scripture that they are teaching according to what Paul told Timothy in 2 Timothy 2:15. He said to Timothy, study to show thyself, Timothy. You must be approved by God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of. Unfortunately, these theologians are trying to divide the body as Israel and the church. And there are those who believe that to what we call replacement theology, that the church now replaces the people of Israel. So, alin na ba talaga ang tama? Ngunit sa ating pag-aaral, nakita natin that our Lord Jesus Christ was encouraging his flocks, his followers. Huwag kayong matakot, munting kawan. Kahit konti tayo, mga kapatid, hindi tayo aatras. Maninindigan tayo. Ang pangako niya, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama, ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. So dito po natin dadalhin ang ating pagpatuloy na pag-aaral tuwing Biyernes. Sabi pa ho ng Mateo, kabanatang 7, talatang 13 at 14, ang Panginoong Hesus din nagsabi, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Alam niyo po, kapag binabasa ito ng nangahawakan ng doktrinang eternally conscious torment, pag nabasa yung pagkapahamak, nasa isip po kagad dito ay walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno o eternal conscious torment. Minsan, hindi po lagi nakabubuti na dinudugtungan natin ang talata, lalo na nga po kung ang Panginoong Kristo mismo ang nagsabi na malapad ang daang patungo sa pagkapahamak.
na ini-interpret lagi nito ito ay impyerno. Well, yun nga ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo? Maganda pong tingnan natin isang araw yan. At sabi niya, at marami ang duoy nagsisipasok. Sa verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang kasusumpong noon. So, ang nakakakita ng katotohanan is not always the majority. Kaya, pinapaalala po natin na hindi laging talo ang minority. We just had proved it na sa Biblia, hindi po ganun ang karamihan. So, si Thomas Allen po, nagturo po siya ng Universalism asserted in 1885. Allen states, truth is not a matter of votes. Ano po? Hindi do ito ang katotohanan ay hindi do ito patungkol sa mga boto o maraming pabor. The history of the church is the history of the recovery of truths once lost. So ang kasaysayan po ng iglesia ay ang kasaysayan ng pagpapabalik ng katotohanan na minsan ito ay nawala. So para sa ating mga kamanggagawa na nanonood ngayon at naniniwala na tayo po ay bagamat matatawag na munting kawan, we are not on the side of the false. Napatunayan na po natin sa mga talating ating binasa. And we must not be intimidated by the crowd. Yung nakararami o majority na yun ang paniniwala. At halimbawa, kung tatangkilikin nyo ang paniniwala ng unang apat na majority o major Bible colleges of the time of the 1st century to the 5th century, the majority at that time na nagtuturo na ito po ay sa pamamagitan ng dekreto noong 553 ni Justinian ay pinatahimik sila at nilagyan ng anathema. Ang ibig sabihin ng anathema, sumpain ang maniniwala sa doktrinang ito. Pinagmamalaki ng nakararami na kami ang mas marami kaming naniniwala sa paniniwalang eternal conscious torment. We boast in the light of the original, but we boast. Tayo po, ang ating pinagmamalaki ay yung katotohanan ng original na teksto ng Biblia. So naipaglingkod ko po na halimbawa doon sa Mateo 25:46 na nabanggit ng Panginoong Jesucristo ang tinatawag na sila ay para doon sa eternal punishment. Unfortunately, it was translated by a Latin. Isang Latino po, from Greek to Latin, and translated it to English. No po? At pinakahulugan na ito po ay yung salitang aionios, sa wikang Griego na aionios, meaning a period of time, o itinakdang panahon, ay translate po na eternal o walang hanggan. And yung punishment ay i-translate po ito ng kaparusahan na dapat ang pagkakasabi ng Panginoong Jesucristo ay pruning o pagtutuwid. So, sa isang translation lamang po, marami na ang napapahamak. So, the ACT majority is like the crowd at the Tower of Babel. Nung sa panahon ng Tower ni Babel, majority sila that they were trying to build a high building, mataas na gusali upang abutin in their own way. They were trying
na hanapin, abutin ng Diyos sa kanilang pamamaraan. And they thought they're right. They are unified by brick and tar. Sila po ay nagkakaisa sa pagtatayo ng gusaling yon ng mga bricks at mga tar system. Yung mga pamamaraan, ngunit tayo po ay naniniwala in a stone and spirit system of love na itinuturo ng Panginoong Hesukristo. So, dito po sa ating conclusion, sa ating pag-aaral ngayong gabi, dito muna natin tatapusin. Titingnan po natin sino ba kasi ang nagpasimuno ng mga aral na ito. Kaya napakaganda pong masundan natin ng konti ang kasaysayan. Who are the forerunners of this separation? Ano ba ang separation? May papaliwanag ko po mamaya kung ano ang ibig kong sabihin ng separasyon na to. So the forerunners of eternal conscious torment teaching ay na nagmula po doon sa supposed to be aral po na kapag binabanggit po ang apoy sa Biblia ay ito po ay tinatawag na refining fire, or God is a consuming fire. Ano ba ang kahulugan kapag sinabi ng Biblia na ang Diyos is a consuming fire? Hindi po natin, nakikita po natin na ang apoy hindi laging nakapagtutupo. At pwede po nating mapatunayan yung apoy ay nakapagtutuwid. Kung maalala po natin si Moises, siya po ay nakaharap sa Diyos sa tinatawag na burning bush, isang puno na nag-aapoy, naglalagablab sa apoy. At makikita po natin yung apoy na yon ay hindi po nakatutupo. Nakikita ni Moises na mayroong isang puno, ngunit hindi natutupo. When God speaks of God is a consuming fire, dapat maintindihan natin ano ang kahulugan niyan. At sa atin, sa doktrina pong ECT ay lagi itong sumpa o nakatatakot. But today, nais po nating tingnan. So, they were shifting from the refining fire, the Greek teaching, the original teaching, to eternal prison. Tinuro po ng mga Latino. Si Augustine of Hippo po, who lived in 354 to 430 AD, the primary architect of the Latin eternal hell, siya ang nagturo po, pangunahing tagapagturo, na ang impyerno ay walang hanggan. Batay na nga po doon sa kanyang paliwanag. Sa eternal, translate po yung aionyo sa eternitas, o eternity, o eternal sa English. Nang kahulugan lamang po nun ay takdang panahon. Ano po ba ang takdang panahon? Katulad po yan ng isang linya, na yung linya ay magsisimula sa isang punto at magtatapos sa isang punto. Yun po ang bumubuo ng isang linya. Ganun po yung aionion. Pag sinabing aionion, may takdang panahon. Pero i-translate po ito ni Augustine sa kanilang pagpapaliwanag, inunawa niya ito. Hindi mula sa Griegong salita, kundi sa Latinong paliwanag o translation papunta sa English na nangangahulugang wala ng katapusan. So doon po ang pagkakamali. As a former Manetian, ano po ba yan ng Manetian? Siya po ay dualist and a Roman lawyer, isang Romanong abogado. He viewed God through the lens of strict legalism. Yun ang pagtingin niya. So, ano po ang maling hakbang? He popularized the main mistranslation of the Greek word aionios pertaining to an age as the Latin aeternis o never-ending time. So doon po nagsimula ang malaking pagkakamali. Mababasa po natin ito doon sa The City of God.
na aklat, book number 21. Here he argues against the merciful-hearted who believe in an end to punishment. But the modern scholar, si Dr. o Doktora Ilaria Ramili, The Christian Doctrine of Apocatastasis, in 2013, she proves that before Augustine, universal restoration was the dominant view of the Eastern Church. So marami po ang nagpapatunay, hindi lamang po ang iyong lingkod. Ngunit ang ikalawa po kay Constantine ay si Jonathan Edwards. He was born in 1703 to 1758. The system, ang tinuro niya pong sistema that brought the mechanical terror of ECT to its peak during the Great Awakening. And the core scripture used is Deuteronomy 32:35. Their fruit shall slide in due time. Sila ay madudulas din sa panahon, sa darating na panahon. So the core reference, si Jonathan Edwards po, sa kanyang aklat, Sinners in the Hands of the Angry God in 1741. This sermon solidified the eternal conscious torment doctrine as the psychological engine of the modern revivalism. So pinasikat niya po ito. At nabanggit ko na rin po ito sa aking mga previous na pagtuturo, how he describes sa kanyang pangangaral na irihinalin tulad niya ang isang tao na nandoon parang isang gagambang tumatawid na doon sa tumutulay na anytime babagsak siya doon sa impyerno, sa apoy, na gano'n ang kalagayan ng tao, walang pag-asa at hanggang doon na lamang siya. So yun po ang mga bida, mga champion ng pagtuturo ng eternal conscious torment. So, pagkatapos po ng mga mangangaral na ito, pinagpatuloy po ngayon na naghati sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. And this is now our problem inside our church. Ito po yung tinatawag naman na dispensationalism. The shift from one man to separate program. Yung dispensationalism po ay pilit naman pinaghihiwalay na merong sariling programa ang Diyos para sa Israel at ibang programa para sa iglesia, para sa church. So ang isa pong bida po dito o champion sa pagtuturong ito ay si John Nelson Darby in 1800 to 1882. Ang kanyang pagtuturo, he developed the so-called parenthesis church, quote unquote, the theory of a parenthesis church. Ano ito? Yung programa ng Diyos sa Israel ay nabalang pansamantala upang bigyang daan ang sekretong programa para sa iglesia. Popularized by John Darby. So, he argued that the church is the secret, the mystery program that stopped the clock on God's dealings with Israel. So, sa kanyang paghimay ng salita ng Diyos, he uses the text 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. And he used it as a tool for division rather than distinction. Pinaghiwalay niya. Hindi niya makita na merong distinct na pagtrato ang Diyos sa dalawang uri ng tao, class of people, with one program na hindi ito maintindihan natin ngayon. So, si John Nelson Darby,
Ang kanyang sulat ay yung collected writings of John Derby. He is the father of the system that separates the heavenly church from the earthly Israel. Mga Bible student, mga pastor na nanonood, nakapapanood dito, mapapansin po natin na si John Derby, ito po ay 18th century lamang, pinaghiwalay niya. At sabi niya, yung the mystery church ay ang mapupunta doon sa langit. At ang Israel ay ang magmamana ng lupa. Siguro familiar kayo kapag dinadalaw kayo ng mga kapatid nating Jehova at tinuturo sa inyo na mapalad ang maamo sapagkat sila ay magmamana ng lupa. So, magkaiba rin po ito. Gusto ko lamang pong bigyan kayo ng konting introduction sa kaiklian ng panahon. Thank you for viewing, Sister Malu Villarba and Sister Malin. Thank you po. Sorry for the others na hindi ko po mabati. So again, finalo po ito ni Scofield in 1843 to 1921. Nagkaroon po siya ng Biblia na kanyang study Bible. At sa kanyang study Bible ay naglagay po siya ng margin doon na sa tapat ng bawat talata meron siyang paliwanag doon. At trinato po ng Kristyanismo na lahat ng kanyang paliwanag ay kapantay na katotohanan ng salita ng Diyos o ng Biblia, na para bang yung paliwanag niya ay yun mismo ang paliwanag ng Biblia, at we take it as preachers, as teachers of the Bible. And in fact, when I was still a Bible student and pastoring dyan sa Pilipinas, yan din po ang aking pinagbabatayan, na ang akala ko tamang-tama, magaling at walang sablay ang pagkakaturo, na para bang yung lahat ng komentaryo ni Scofield ay ay tama. At yung kanyang doktrina ay susog po sa turo dito, at lalong napagtibay ang pagtuturo ni John Nelson Derby, na ang Kristiyano ay aagawin ng Diyos sa panahon ng bago magkaroon ng 7 taong dakilang kapighatian. Irarapture siya, dadalhin siya sa langit. Kaya nga po mga kapatid, ginigising ko ang inyong pangunawa, lalo na po sa ating mga nagtuturo. Matagal ko pong tinuturo ito. At nakita ko po na ito po ay isang aral na hindi po itinuro ng mga apostol. Ang aral na magkakaroon ng 7 taong dakilang kapighatian, at bago mangyari yon ay aagawin ng mananampalataya. Sa isang sekretong paraan, aagawin o irarapture ng Diyos ang mananampalataya, ang church, at dadalhin sa langit. At doon na nga po yung division niya, rightly division, that for me it is a wrong division of the Word of God. At yan ang patuloy nating ipaliliwanag kung bakit hindi natin sinususugan, na bagamat na ipangaral na natin, ay ito po ay ating itinutuwid, sapagkat mas mabuti na pong maituwid ngayon kaysa ituwid tayo ng Diyos sa kanyang hukuman sa takdang panahon. So that is Scofield. The Scofield Bible reference in 1909. This is the technical manual that trained the 20th century Christians to see the Bible as the series of disconnected compartment. Ano po yun? Yung division, na mayroong mga dispensasyon ng panahon, na kapag natapos na yung 7 taong dakilang kapighatian, ay bababang muli ang Panginoong Jesucristo, at upang ituloy niya ang nabalam na programa para sa Israel. So, yan po ang patuloy na tinuturo, at yan ang majority pinaniniwalaan ng most of the Christians.
At nahirapan na tayong baguhin yan sapagkat naituro na sa atin. At sinasabi nyo ba, Pastor Remy, mas marunong ka pa doon sa mga Bible scholars, katulad ni John Darby, ni Scofield. Well, we're so fortunate today that we have now the Google. Of course, pag gumamit po tayo ng Google, iyan po ay pangdaigdigang library. And palibasa yung lahat po ng nagbato ng impormasyon ay patungkol doon sa doktrinang ECT o Eternal Conscious Atonement. Yun po ang majority. But you can still ask Google, are there any authors na nagtuturo na iba dyan sa turo ng majority that teaches? Kasi Google naman po ay hindi naman reliyon, hindi naman po siya, wala naman siyang religious leaning. So, magbibigay po siya, pero hindi po makikita unless na nagtanong kayo, katulad ng pinapahayag ko. So, the modern scholars na nagpatuloy ay another na sinusugan ito si Dr. Charles Ryrie. At pinagtibay niya rin po ang doktrinang ito ng dispensationalism. And it was written in 1966. Si Ryrie po defines that the sine qua non, or the essentials of the system. So, wala na po tayong gaanong oras para himayin ang mga bagay na yan. And it was unfortunate na wala na tayong oras. So, gusto ko sanang tingnan pa another forerunners na lalong nagbigay sa atin ng confusion na dito na nga po nagkakaroon na ng tinatawag na division ulit dito sa tinuro ni John Darby, ni Scofield at ni Ryrie. Meron uling lumabas. Ito naman po ay sila Bullinger, E.W. Bullinger. This is the shift from one church to the body versus the bride. Yung isang iglesia, may isang katawan at meron pang isang tinatawag na bride. So ano na naman yan? At medyo lalo tayong nalito. The system argued that the body of Christ did not begin until Israel was officially set aside at the end of Acts, the book of Acts, particularly Acts 28:28. So, hindi sa kanyang paniniwala hindi pwedeng yung programang ng nakaraan which is the program for Israel ay magsimula until na matapos yung phase na yon at papasok ang phase naman ng programa para sa mga. So medyo nako-confuse na tayo ngayon sa aking sinishare. Yun po talaga ang purpose ng ating pag-aaral, na itong mga turong ito ay lalong nagpagulo sa ating pananampalataya. So sa confusion na yan, ay sabi po ni Bullinger, he uses the scripture Acts 28:28, the salvation of God is now sent unto the Gentiles. So yung kanyang core reference, the foundation of dispensational truth, he categorized the Acts period as the Jewish and the post-Acts period is the mystery. So pumasok na po that the church is the mystery. Kaya yung misteryong ito ay sikretong programa ng Diyos na hindi pa naipahayag nung nakaraan, at na-introduce nga po yung sekretong tinatawag na rapture. Sinundan po ito ng kanyang estudyante na si Charles Wells in 1880 to 1967. What is the system that he thought? He pushed that the mechanical division to its limits. He taught that only Paul's prison epistles from Ephesians, Philippians, Colossians, and etc. were written for us. So, dito po kay Charles Wells ay doon sa 14 or 13 na mga aklat ni Pablo sa Bagong Tipan
ay yung 7 lamang doon. Kung yun ay 14, 7 lamang doon ang isinulat na pwede nating angkinin as the church. And the rest of the scripture is not for us, but for Israel. So parang gumulo-lagulo, di po ba? Yan ang pilit nating liliwanagin, mga kaibigan, mga kapatid. So, si Charles Wells po ay between the exposition he provided, the exhaustive linguistic study to separate the separate program for the high calling. So, kung kayo po ay gulong-gulo na, then ito po ay talakayin natin ang ano ba ang mga aral na ito. Bakit ngayon tuloy hindi na natin makita ang katotohanan ng salita ng. Thank you for watching. Sister Irene, also in Australia. And Sister Grace from Tabaco. Grace Tan Marasigan is watching. Thank you for watching. So, ang tingin po natin, tayo ngayon sa ating panahon, we just not discard this man. It owes them. We take the literalism of Scofield, the linguistic of Bullinger, and the sovereignty of Augustine, but we purge them on the dross of division and fear. Ano ang nais po nating makita? Nais nating makita po to see that rightly dividing was meant to show the progress of the plan, not the partition of the family. Ang gusto po nating makita, yung pagprogreso ng plano ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa Book of Revelation. It is a continuing process for humanity. Pumili siya ng kanyang bayang kakausapin upang sagapin ang buong sanglibutan. So, ano ang iyong pinaninindigan, Pastor Herms? Yan po ang patuloy nating paglilingkod. Nawa, sa introduction, mahabang introduction na to, ay naguluhan kayo. Dahil na nga po sa iba't ibang aral na ating tiningnan at lalong nagpalabo sa ating paniniwala. Kaya nais ko po kayong anyayahan na kung ipagpapatuloy niyo po ang inyong panonood sa inyong lingkod, pipilitin kong sagutin kung kayo ay may mga tanong. At kapag tinanong niyo po ako dyan sa dito po sa ating FB Live at mayroon kayong question sa comment section, sasagutin ko po sa comment section. At kung pinili niyo pong i-PM ako personal, sasagutin ko po kayo ng personal. Pero kung ang question po ay mas marami na gustong liwanagin at may ipalathala dito, katulad ng ginawa ko nung nakarang Friday, nung ang isang kapatid ay magtanong tun sa 2 talata na hindi ko na ipaglingkod ngayon, ngunit sinagot ko naman po doon sa ating live. So ganun na lamang po, sapagkat hindi maiksi ang 1 oras para talakayin mga bagay na yon. So nais ko po lamang na i-send nyo po ang inyong mga tanong. Saan man kayo naroon, pakibanggit na rin kung anong lugar na para malaman ko kung saan nakakarating ang ating pangangaral na ito. Layunin po natin na ipaalam. Simpleng-simple. Ang conclusion po, bagamat mahaba ng ating oras, for you to capture, ano ba ang nais mong iparating sa iyong paglabas dito sa FB Live? Simple lamang po. We were created after God's own image and likeness. Yun po yung ginto na nasa iyo. Mabuti ka man o masama, ang iyong hininga, ang iyong pagkatao ay nagmula sa Diyos. At nung ikaw ay mahulog,
Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Nag-provide ang Diyos ng solusyon. Hindi niya plinano ng isang tao na nagkasala ay ibulid sa dagat-dagatang apoy ng walang hanggang kaparusahan. Yan po ang ating tinututulang pagtuturo na itinuro sa akin, na ituro ko rin at siyang itinutuwid ko ngayon. Ang nais ko pong maiparating, ang Diyos ay may plano sa sangkatauhan. May iba't ibang degree ang ating pagkakamali. At nung sinabi ni Kristo, sabi po ni Pablo sa Roma 6:22, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And that's the very reason why Jesus came. Why God sent His Son to die for you, for me, and for us. Para tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan ng kamatayan. At ang sinolusyonan po, sabi po ni Pablo sa 15:22 ng unang Korinto, sa pamamagitan ng isang tao na si Adan, unang Adan, ang lahat ay nangamatay. Gayon din naman sa pamamagitan ng huling Adan, which is the Lord Jesus Christ. You call it the second Adam or the last Adam. Siya naman ay naparito na matay upang ang lahat ay mga buhay. That's the purpose why Jesus was sent and why Jesus died for you and for me. That's the very purpose. Why the Bible says that God so loved the world. Yes, He really meant it. He died for the world, not only for the elect, which this preacher taught you that He died only for the elect. That's the deception of the enemy. The enemy is also preaching. Well, I want you to hear these things, that Jesus Christ died for the whole world. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Not only for us, He died not only for us, but also for the world. So ano ngayon ang kaibahan? Ang dapat nating maintindihan, tinuturo ng Biblia. Sabi po ng Revelation chapter 20, mapalad sila na nakasama sa unang pagkabuhay. Mga kapatid, yun ang piliin natin. Sino ang pwedeng mapasama sa unang pagkabuhay? Sila po na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, na buhay na may kabanalan, at doon po ay makatatanggap tayo, makakasama tayo sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo doon sa 1,000 taong paghahari. Anong mangyayari pagkatapos po nito? Bakit mapalad ang napasama sa unang pagkabuhay, sa first resurrection? Sapagkat after 1,000 years, which we call the millennial reign of Christ, pagkatapos po nun, bubuhayin din naman. Bakit sila bubuhayin? Sapagkat si Kristo ay namatay din para sa kanila. Dahil sa kanilang kasalanan, unfortunately, sila ay itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy. Ang sabi po ng Revelation chapter 20 verse 14, and they were cast, death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. We should understand what's the meaning of that scripture. Dapat maintindihan yan. Sila ba ay tutustahin ng Diyos? Tutorturin yan ng Diyos doon sa bagay na yon? Yun ang ating liliwanagin sa inyo sa tuwing tayo'y mangangaral. May apoy na tinatawag ng marami na nagtuturo ng eternal conscious torment na impyerno. Pero malinaw po, what is the purpose of the lake of fire? Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa ngayon, I'd like to encourage you, piliin nyo ang mas madaling paraan. Ano ang madaling paraan? Yung tinapos ni Kristo sa krus. Piliin natin yan. Tanggapin mo siya ngayon, ikaw ay mapapasama sa unang pagkabuhay. Makakasama mo, maging mahal sa buhay mo na naunang namatay, na nanampalataya kay Kristo. Mapalad ka, ang sabi po ng Book of Revelation, chapter 20, verse 6. Mapalad sila na napasama sa unang pagkabuhay na maguli. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa loob ng isang oras na pag-aaral. Hindi ko po kayang i-accommodate. Napansin niyo po,
napakaiksi ng aking mga, ngunit nagbanggit ako ng mga author na pwede niyong tingnan. Hindi imbento ng iyong lingkod. Binate po natin ito sa mga nalathalang mga aklat na mababasa na rin po dyan sa Google. Upang buksan ang ating isipan, we're so fortunate today that we have now this internet. We have now this AI na pwede nating i-search sapagat gusto talaga ng Diyos na maintindihan mo ang kanyang plano. And His plan ay makasama ka sa paghahari doon sa walang hanggan. And with that, nais ko pong magpaalam. Pagpalain lahat kayo ng ating Diyos at Panginoon at tagapagligtas at dalangin ng iyong lingkod na mapasama kayo doon sa unang pagkabuhay sapagkat makakasama natin si Kristo sa 1,000 taon ng paghahari. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you for watching, Brother John. And thank you, Brother Jet, for sharing and dito sa ating reposting our broadcast. God bless you. Bye-bye. God bless po sa lahat ng ating mga kapatid dyan dyan sa Santa Rosa, sa Our God Reigns Christian Church International. Binabati ko po ngayong lahat. Magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon kahit anong kaapihan, kahit anong pagsubok, kahit anong ginagawa sa inyo. May araw na kayo'y pagtatagumpayin ng Diyos at paghahariin. At yung mga taong yun na patuloy na inuusig kayo, may araw din sila na ipagsusulit nila yan sa Panginoon. Mahal sila ng Diyos. Kaya, padadaanin sila sa apoy upang sila maibalik din sa Kanya. Ngunit, sa mahirap na paraan. So, thank you. God bless you, Sister Melody Masbate. God bless you. Bye-bye.